Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Maligayang pagdating po sa Pambansang Damban at Parokya ni Santo Padre Pio. Hari nawa ang inyong pagbisita po dito ay magbunga po ng mga espiritual na biyaya na kakailanganin po ninyo sa inyong buhay. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Iso, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Bumili ka ng mga damit panloob na lino at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya't bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ng Panginoon at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ng Panginoon. Pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang guwang sa bato. Ginawa ko ang iniutos sa akin ng Panginoon at pagkatapos ako'y umuwi. Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na pakikinabangan. Muling nagsalita ang Panginoon, ganyan ang gagawin ko sa palalong Huda at Jerusalem. Sila'y hindi sumunod sa mga utos ko, lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob,
Gayon ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Huda na sila'y maghigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayoy papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil. Sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako ng sambahin nila, yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninguna. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng isang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga taong lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, ihahayag ko sa kanila mga bagay na nanililihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang beses ako po ay nagpunta sa ako po ay nagsalita sa mga babago pong naniniwala, babago pa lamang po naniniwala sa ating Panginoon, babago pa lang nagsisipag na magsimba, na magdasal at natuturuan po ng mga naglilingkod sa simbahan. Pagpunta ko po doon, sabi po sa akin ng isang lula, siya ay naiiyak kasi matanda na daw siya. Naiiyak siya, matanda na siya,
At parang nga ngayon pa lang siya naniniwala at kakaunti pa lamang ang kanyang nagagawa. Kakaunti pa lamang ang kanyang nagagawa. Sabi ko naman, ano bang gusto mo pong gawin? Ano po ba ang sinasabi niyong gagawin na kakaunti ang nagagawa niyo pa lamang? Ang sabi po niya, paano ako makakaabot ng langit? Kakaunti pa lamang ang nagagawa ko na sa tingin ko ang makakapagpapasok sa akin sa langit. Isipin po ninyo iyon, ito po yung mga bago pa lamang na nagsisimula na maging mabuting mga Katoliko, napakahabang panahon na sila ay nominal Catholic. Tapos bigla na lamang po dumating sa kanya ang punto na, Father, kakaunti pa lang ang aking ginawa. Paano na yan? Paano ako makakapasok sa langit? Mga kapatid, sa ating ebanghelyo po ngayon, gumamit po ng talinghaga ang ating Panginoong Hesus. Mustard seed. Napakaliit. Nakakita na po ba kayo noon? Para po lang period. Para po period. Ganon siya kaliit ang mustard seed. Kaya naman, nakakatuwa, kapag ito'y inyong natanim at kapag ito'y lumaki, pinakamalaki po siya sa mga gulay at nagiging punong kahoy. Nagiging punong kahoy. Hindi naman yung mga punong kasi laki na ng mga ganyan, pero para sa mga gulay, napakalaki na po niya. Ginamit ng ating Panginoon ito para ipakita sa atin na ang gawa ng Diyos sa buhay natin, God's work in our lives, mga kapatid, kalimitan, nagsisimula talaga ng ganyang kaliit. Ganyan lamang kaliit. Hindi talaga engrande agad. Minsan siguro sa buhay ng ibang tao, engrande agad, himala agad, ang dadating, magpapakilala agad ang Diyos sa kanilang buhay. Pero kalimitan sa atin, mga nandito lamang, sa atin na lumalaban araw-araw sa buhay, hindi maingay, hindi dramatic ang entrance, hindi din agad-agad na nararamdaman ang epekto. Kalimitan, mga kapatid, nagsisimula po iyon kapag gumawa ng mabuti. Isang gawa ng mabuti, isang maliit na gawa ng mabuti. Ano bang maliit na gawa ng mabuti? Kunwari po, may lola po diyan. May lola po pupunta po sa upuan. Tapos nakaupo pa ang inyong bag. Tatanggalin niyo yung bag. Dito na po kayo umupo. Di ba maliit na gawa na mabuti? Hindi naman pinapansin na masyado iyon. O kaya naman kapag papasok sa loob ng aisle, tatayo para magkasya. Tas igaguide pa ang lola para makaupo doon sa uupuan. Maliit na gawa na mabuti. O kaya naman kayo po ay nagdadasal po dito tapos may nakita kayo, kapwa ang agad ang pinagdasal po ninyo. May nakita kayo parang nakakaawa. Lord, tulungan niyo naman po yun, yung nakita ko ngayon sa simbahan. Maliit na gawa ng mabuti, pero hindi niyo alam kung anong ginagawa nito sa inyong buhay. Over time, itong mga tiny moments na ito, tiny beautiful moments na ito, yan po ang magiging transforming. Yan ang makakapagpanibago ng inyong buhay, ng inyong puso, ng inyong mga komunidad. Magsisimula sa ganon. Magsisimula sa, excuse me po, magandang umaga po, makikiraan po. Magsisimula lang sa ganon. Akala nyo po wala pong silbi. Pero kasi kakaunti na po nagsasabi ng excuse me po. Sorry po ha, sorry po. Wala na pong ganon. Dire-diretso dahil napakabilis na ng buhay. Isipin po ninyo ang pinakahuling beses na kayo'y nag-good morning sa inyong kapwa na hindi nyo talaga kilala. Kailan nangyari yon? Magandang umaga po. Good morning po. Kailan po yung pinakahuling beses na sinabi nyo yun? O kaya naman meron po kayong nakitang talagang malungkot na mama o ali dyan sa tabi-tabi na iyak. O offeran po ninyo ng tubig, offeran nyo po ng panyo. O kaya naman, ma'am, alam ko po na kayo ay nahihirapan po ngayon. May maitutulong po ba ako sa inyo ngayon? Dahil wala kayong magawa, bigla nyo naisip na ganun. Mga maliliit na gawa ng kabutihan, huwag nyo pong mamaliitin.
Kapag yan ay ginawa po ninyo, utay-utay po yan na nakakapagpabago ng inyong buhay. Sa tingin po ninyo, napaka-minor po nito, pero katulad po ng yeast, na katulad ng sinabi kanina, sinabi ng ating Panginoon, katulad ng lebadura na nilagay lamang sa 3 takal na harina, biglang kumakapal. Ginagamit ng Diyos ang mga maliliit na gawang ito para bumunga ang pagmamahal sa atin at makapagbago sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, huwag niyo pong mamaliitin ang mga maliliit na gawa na mabuti na pwede ninyong gawin. Huwag po kayong manghinayang katulad po ng lola na aking nakausap at nakamusta. Huwag niyong iisipin na lahat ng efforts nyo, they are all for nothing. Tatandaan po ninyo na ang kaharian ng Diyos, lagi po yan na nagpapalaki ng kabutihan, nagpapalaki ng pagmamahal sa mga puso ng mga taong hindi mo akalain na doon magsisimula. At kalimitan, nagsisimula din po yan sa inyo na nakikinig sa salita ng Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Kung puso namin hintayin ang kapanan na aming piling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang
kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais na biging kasapi ng Kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Kaapat, ngayong Sabado, ika-1 ng Agosto, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. 5, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman ninyo magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara naong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara naong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara naong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatsyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin po kayong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.